Dahan-dahang sumisilip ang araw sa silangan. Pinapatingkad ang gintong liwanag na unti-unting humahaplos sa malapad na agos ng Cagayan River. Parang salamin ang tubig, kumikislap sa bawat indayog ng maliliit na alon. Ang hangin ay may halong amoy ng sariwang isda at mamasa-masang putik. Amoy na para sa iba'y ordinaryo, ngunit para kay Joey ay amoy ng buhay at kabuhayan. Sa pampang maririnig ang huni ng mga ibon na tila may sariling awitin para salubungin ang umaga. Mula sa malayo, dumarating ang ilang bangka ng mga mangingisdang galing sa magdamagang laot. May bitbit na mga huling isda sa kahon, habang ang iba ay bakas sa mukha ang pagod at panghihinayang sa kaunting huli. Nakatayo si Joey sa harap ng kanilang barong-barong. Bitbit ang lumang lambat na puno ng tagpi. Humigop siya ng malalim na hangin, marahang ibinaba ang tingin sa lambat at tila kinakausap ang sarili. Isang araw pa ng laban, kailangan kong may maiuwi. Mula sa loob, lumabas si Boyet, pupungas-pungas ang mga mata at nakasapo pa sa pisngi. "Kuya, ang aga mo na namang gising," mahina niyang sabi, may bahagyang panghihikab. "Mas mabuti nang maaga tayo sa ilog," sabot ni Joey, pilit na ngumiti. "Para mas marami tayong huli at may maiprito mamaya." "Pero pagod ka pa kahapon," sagot ni Boyet, nag-aalala. "Pwede namang mamaya na lang." Umiling si Joey. "Kapag na-late tayo, baka wala na tayong makuha. Sayang ang oras." Pagkatapos, nilapitan niya ang kapatid at tinapik ito sa balikat. "Huwag kang mag-alala sa akin. Sanay na ako sa pagod." 2 taon na ang nakalipas mula nang lamunin ng bagyo ang bangka ng kanilang ama. Buong magdamag, nakatanaw si Joey sa ilog, umaasang makikita si Tatay Jose na dumarating, may dalang sariwang huli at masayang kwento mula sa pangingisda. Pero ang bumaliklan ay sirang sagwan at lumang kawa, inanod pabalik ng alon. Tila tanda na hindi na siya babalik kailanman. Makalipas ang ilang buwan, si Nanay Lina naman ay tinamaan ng matinding sakit sa baga. Wala silang sapat na pera para sa gamot at ang huling na ipambili ng antibiotic ay inutang pa sa kapitbahay. Isang hapon, nakahiga siya sa banig, hinawakan ang kamay ni Joey. "Anak," mahina ang tinig niya, "alagaan mo si Boyet. Kahit anong mangyari, huwag mo siyang pababayaan." Napahigpit ang hawak ni Joey, pilit pinipigilan ang pag-iyak. "Oo, Nay, pangako ko, kahit anong hirap, hindi ko siya iiwan." Sa gilid, tahimik lang si Boyet noon. Hindi lubos maunawaan ang nangyayari, pero ramdam ang bigat ng paligid. Nang gabing iyon, tuluyan nang pumanaw si Nanay Lina. Iniwan silang dalawa sa lumang barong-barong na halos bumigay sa lakas ng hangin tuwing may bagyo. Mula noon, si Joey ang tumayong magulang ni Boyet. Hindi na niya iniisip ang sarili. Ang bawat araw ay nakatuon sa kapakanan ng kapatid, siguraduhing may makakain si Boyet. Kahit pa ang kapalit ay gutom at pagod para sa kanya. Ang tanging naiwan mula sa kanilang ama ay isang lumang lambat na puno ng tagpi. Kupas na ang kulay at ilang beses nang tinahi sa magkakaibang bahagi, pero mahigpit itong hawak ni Joey. Para sa kanya, hindi ito basta gamit. Ito'y alaala ng mga panahong buo pa ang kanilang pamilya at simbolo ng sakripisyong iniwan ng ama para sa kanila. Isang umaga, bago sila pumalaot, inilatag ni Joey ang lambat sa lupa at maingat na sinuri ang bawat sulok nito. Nakaupo si Boyet sa tabi, pinagmamasdan ang ginagawa ng kuya. "Kuya," tanong ni Boyet, "hindi ba mas mabuting bumili na lang tayo ng bago?" Napabuntong hininga si Joey, hindi inaalis ang mata sa lambat. "Kung may pera lang tayo, matagal na akong bumili. Pero kahit luma na to, basta marunong ka, makakahuli ka pa rin." "Pero kapag may butas," dagdag ni Boyet. Mumiti si Joey at inabot ang karayom na gawa sa kawayan. "Kaya nga tinatagpi natin, di ba? Tulad natin, kahit maraming sugat, pwede pa ring magpatuloy." Sandaling natahimik si Boyet, pero halata ang bigat ng tanong na sunod niyang binitawan. "Kuya, nahihirapan ka na ba?" Tumingin si Joey sa kanya at nimiti, kahit may bakas ng lungkot sa mga mata.
Hindi ako nahihirapan kapag alam kong busog ka. Yun lang ang mahalaga sa akin. Hindi napigilan ni Buyet ang mapaluha. Pero gusto ko ring makatulong. Ayokong ikaw lang ang nahihirapan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Joey habang tinatahi ang lambat. Darating ang panahon na tutulong ka rin. Pero ngayon, mag-aral ka muna ng husto at matutong mangisda. Kapag dalawa na tayong kumikilos, mas magaan ang lahat. Nang matapos ang pagtatahi, magkasama nilang pinuhat ang lambat papunta sa pampang. Sa bawat hakbang, ramdam ni Joey ang bigat. Hindi lang ng lambat kundi ng responsibilidad na pasan niya mula nang mawala ang kanilang mga magulang. Pagdating sa gilid ng ilog, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at ang banayad na hampas ng alon. Ipinatong ni Joey ang lambat sa loob ng bangka habang si Buyet ay maingat na sumampa. Bago itulak ang bangka, nagkatitigan silang magkapatid. "Handa ka na?" tanong ni Joey. Tumango si Buyet, may bakas ng tapang sa murang edad. "Handa na kuya, para sa atin ito." Ngumiti si Joey at itinulak ang bangka papasok sa tubig habang unti-unti silang lumalayo sa pampang. Sumulyap siya sa langit at sa isip ay nagdasal. "Nay, tay, bantayan niyo kami." Sa bawat hampas ng sagwan, dala nila ang alaala ng pagmamahal at sakripisyo ng kanilang pamilya at ang pag-asa na sa bawat hagis ng lumang lambat, may huling magdadala sa kanila ng panibagong pag-asa. Nang makarating sa tabing ilog, iniangat ni Joey ang lambat na may kaunting huli, 4 na tilapia at 2 hito. Hindi man marami, sapat na para sa hapunan ngayong gabi. Pagdating sa barong-barong, agad na naghanda si Joey para linisin ang isda. Si Buyet naman ay naghugas ng kamay at kumuha ng maliit na palanggana para sa tinadtad na sibuyas at kamatis. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Buyet na tahimik ang kuya. "Kuya," tanong niya, "sa tingin mo, kailan kaya tayo makakakain ng ibang ulam bukod sa isda?" Napangipi si Joey pero halatang pilit iyon. "Anong ibig mong sabihin? Marami namang klase ng isda ah. May tilapia, bangus, hito." "Hindi yon," sabat ni Buyet, sabay tawa. "Yung kagaya ng nakikita natin sa poster sa bayan. Mang inasal, hamburger, pizza." Napahinto si Joey sa pagbubukas ng tiyan ng isda at napatawa rin. "Mang inasal? Aba, kapag nagkaroon tayo niyan, baka pati mga buto ng manok pag-aagawan pa natin. At yung only rice nila, baka umabot tayo ng 10 refill." Nagpatuloy sila sa paghahanda hanggang sa maiprito na ni Joey ang isda. Mabilis nilang inayos ang maliit na mesa. Isang kahoy na may 3 paa na pinaandar ng kaunting tikwas ng papel sa ilalim para hindi gumewang. Naupo sila sa magkabilang gilid. Bago kumain, marahan silang yumuko at nanalangin. "Panginoon, salamat po sa pagkain ito. Salamat din po sa lakas at kaligtasan sa bawat araw. Naway patuloy niyo kaming gabayan, lalo na sa paningisda, at bigyan ng pagkakataon na matupad ang aming mga pangarap. Amen." Naggus si Buyet at numiti. "Sige, uya, kain na tayo. Baka lumamig pa." Habang kumakain, panay ang titig ni Buyet sa pritong isda. "Kuya, alam mo, masarap naman ang isda. Pero minsan naiisip ko, paano kaya lasa ng burger na may maraming keso?" Naggibit balikat si Joey. "Baka parang tinapay na nilagyan ng pritong longganisa, na mas sosyal lang." Napatawa si Buyet. "Eh yung pizza, yung maraming pepperoni? Baka parang bibingka na nilagyan ng maraming ulam sa ibabaw." Sagot ni Joey, sabay tawa. "Pero wag kang mag-alala. Darating ang araw, matitikman din natin yan." Ngumiti si Buyet pero may bahagyang lungkot sa mata. "Sana nga kuya, kahit minsan lang." Sa loob-loob ni Joey, alam niyang hindi lang simpleng pagkain ang pinapangarap ng kapatid. Iyon ay simbolo ng buhay na hindi na lang umiikot sa pakikipaglaban para sa susunod na pagkain. Isang paalala na may mga bagay pa silang pwedeng maranasan at malasahan. Habang pinipiraso ang isda, sinadya ni Joey na mas marami ang mapunta kay Buyet. "Sa'yo na tong malaking piraso. Ako na lang sa ulo." "Kuya naman, alam ko namang mas gusto mo yung katawan ng isda kaysa ulo." Ngumiti si Joey. "Busog pa ako sa amoy ng pritong isda. Ikaw na ang kumain yan." Napatawa si Buyet pero alam niyang hindi totoo iyon. Mula pa noon, sanay na siyang makita ang kuya
na inuuna ang ibang tao bago ang sarili. At sa bawat pagkakataong nakikita niyang ganito si Joey, mas lalong tumitibay ang pangarap niya na balang araw ay masuklian ito. Uya, biglang sambit ni Boyet. Kapag yumaman tayo, kakain tayo ng mam-inasal, tapos ikaw ang unang bibigyan ko ng malaking hita ng manok. Napaniti si Joey, medyo nabasag ang puso sa lambing ng kapatid. Oh, sige, pero dapat may extra rice ako ha? Hindi lang extra rice kuya, kahit mag-uwi ka pa. Nagkatawanan silang dalawa at kahit simple lang ang pagkain, naging masarap ito dahil sa kwentuhan at halakhakan. Kinabukasan ng umaga, bitbit ni Joey ang lumang lambat at patungong pantalan. Habang inaayos niya ito, lumapit ang ilang matatandang maningista. Aba, nandito na naman ang pulubi ng ilog, sigaw ng isa, sabay tawa. Hoy, Joey, baka mas maganda kung magbenta ka na lang ng lambat kaysa mangisda gamit yan. Dagdag ng isa pa, sabay turo sa tagpi-tagping pisi. May isa pang sumabat. Baka kaya isda lang ulam yung gabi-gabi, kasi puro butas ang gamit mo. Narinig ni Joey ang bawat salita. Ramdam niya ang init sa tenga at bigat sa dibdib. Gusto niyang sumagot pero alam niyang walang saysay makipagtalo. Kaya nagpatuloy siya sa pagtatahi ng lambat. Pinipilit na huwag magpakita ng galit o inis. Isang batang naglalaro sa tabi ang nakarinig ng pangungutya at tahimik na lumapit kay Joey. Tumingin ito sa kanya na parang gustong magsalita, ngunit pinili na lang manahimik. Napatingin si Joey sa bata at bahagyang ngumiti. Pilit na tinatago ang bigat sa dibdib. Sa loob niya, ramdam niya ang kirot. Hindi lang ito tungkol sa lumang lambat. Ito'y tungkol sa kung paano siya tinitingnan ng iba, na para bang wala siyang kakayahan o kinabukasan. At sa bawat salitang masakit, mas lalo niyang pinanghahawakan ang pangarap na balang araw ay mapapatunayan niyang mali sila. Pauwi na si Joey, dala ang lambat na pinagpitagpi ngunit puno ng determinasyon. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Boyet na may ngiting tila walang alam sa pangungutya ng umaga. At sa ngiting iyon, nawala ang bigat sa puso ni Joey, kahit sandali lang. Sa hapag, muling nagsalo ang magkapatid sa simpleng ulam, nanalangin bago kumain, at muling nagbiro tungkol sa mang-inasal, hamburger at pizza. Sa labas, dumadaloy pa rin ang Cagayan River. At sa puso ni Joey, dumadaloy pa rin ang pag-asa. Kinabukasan, nagpasya si Joey na hindi muna pumalaot sa karaniwang pook pangingisdaan. Sa halip, itinutok niya ang bangka patungo sa mas tahimik na bahagi ng Cagayan River, malayo sa mga mata at bibig na mapanghusga. Habang sumasagwan, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin at ang halimuyak ng sariwang tubig na hinaluan ng amoy ng lumot. Sa bawat pag-indayong ng sagwan, nararamdaman niya ang lumalakas na agos. Alam niyang mas delikado dito, mas malalim at mas malakas ang agos kaysa sa puok na kinasanayan niya. Pero batid din niyang mas marami ring isda dito. Dito, walang makakapangutya sa akin, bulong niya sa sarili. Ako lang at ang ilog, mas tahimik, mas payapa. Habang umuusad ang bangka, sumilip ang sinad ng araw mula sa pagitan ng mga ulap na bibigay ng gintong ningning sa ibabaw ng tubig. Ang mga huni ng ibon mula sa pampang ay tila malalayong alaala lang. Sa gitna ng lawak ng ilog, naramdaman ni Joey ang kakaibang kalayaan. Isang sandaling wala siyang iniintinding ibang tao, kundi ang kanyang laban at ang kapatid na naghihintay sa kanya sa bahay. Habang abala siya sa pag-aayos ng lambat, may narinig siyang kakaibang ingay. Hindi ito huni ng ibon o tunog ng alon. Ito'y parang malakas na pag-igkas sa tubig, kasabay ng tunog ng lubid na kumikiskis. Napakunot noo si Joey at tumayo sa bangka para silipin. Doon niya nakita isang malaking buwaya, halos kasing haba ng bangka na ang buntot ay mahigpit na nakapulupot sa lubid ng sirambaklad. Pilit itong kumakawala. Ngunit sa bawat iggas nito, lalo lang humihigpit ang pagkakagapos. Nanlaki ang mga mata ni Joey. Buwaya. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang batok. Sa unang sandali, ang natural na reaksyon niya ay umatras at umiwas. Pero nang mapansin niya ang mga mata ng buwaya, malaki, nanginginig at puno ng takot,
May kung anong kumislot sa kanyang konsensya. Hindi ito ang mukhang handang manakit. Ito'y parang isang nilalang na desperado para mabuhay. Kung ako ang naipit at walang makakatulong, ano ang mararamdaman ko? Tanong niya sa sarili. Kahit nanginginig, lumapit siya ng dahan-dahan gamit ang sagwan para maabot ang kinalalagyan ng buwaya. Kalma lang, hindi kita sasaktan. Mahina niyan sabi, bagamat alam niyang hindi ito makakaunawa ng salita. Sa gilid ng bangka, nakita niya ang kalawangin na itak, ang tanging naiwan mula sa gamit ng kanyang ama. Dinampot niya ito, sabay tingin ulit sa buwaya. Huwag mo akong biglain ha. Pareho lang tayong ayaw masaktan. Dahan-dahan siyang yumuko at sinimulang putulin ang lubid. Bawat putol ay parang patak ng oras sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng buwaya sa kanya na para bang alam nitong tinutulungan siya. Isang maling galaw lang at pwedeng magbago ang lahat. Sa isip ni Joey, bumabalik ang imahe ni Boyet. Kailangan kong makauwi sa kanya. Pero kung hindi ko tutulungan to, baka mamatay siya rito. Sa wakas, naputol ang huling bahagi ng lubid. Biglang kumawala ang buwaya, lumangoy ng paikot at sandaling tumigil sa tapat ng bangka. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Para kay Joey, may mensaheng nakapaloob doon, pasasalamat o marahil pagkilala. Hindi ito tumagal, lumubog na ito sa ilalim ng tubig. Iniwan si Joey na nakapulala, humihingal, at hindi makapaniwalang ligtas pa rin siya. Habang papauwi, tila mas mabigat ang katahimikan ng ilog kaysa sa umaga. Hindi na niya inisip kung marami ba siyang nahuli o hindi. Ang tumatak sa isip niya ay ang anyo ng buwaya bago ito lumubog. Pagdating sa pampang, sinalubong siya ni Boyet. Kuya, ba't ngayong ka lang? Akala ko naipit ka rin sa lambat mo. Napangiti si Joey, bagamat hindi niya agad sinabi ang totoo. Medyo malayo kasi ako pumalaot, pero ayos lang ako. Habang kumakain sila ng hapunan, paulit-ulit sa isip ni Joey ang tanong, bakit niya tinulungan ang buwaya kahit alam niyang delikado? At bakit sa mga mata nito, tila may bahid ng pagkaunawa? Sa labas, patuloy ang agos ng Cagayan River. Ngunit na yung gabi, may dagdag sa pag-asa ni Joey. Isang kakaibang koneksyon sa nilalang na minsang kinakatakutan niya. Ngunit ngayoy tila naging bahagi na ng kanyang kwento. Makalipas ang ilang araw mula sa insidente sa ilog, napansin ni Joey ang isang kakaibang bagay. Sa tuwing siya ay pumapalaot, may malaking anino na tila sumusunod sa kanyang bangka. Hindi ito lumalapit ng husto, pero palagi itong nasa di kalayuan, kasabay ng bawat samuan niya. Una, inakala niyang imahinasyon lang ito, bunga ng pagod at init ng araw. Pero sa ikatlo, ang ikaapat na araw, napansin niyang pareho ang kilos nito. Mabagal na paglangoy, sabay sa galaw ng bangka, at saka mawawala kapag pauwi na siya. Habang nakaupo sa bangka, nagsalita siya ng mahina, halos bulong lang na para bang baka may makarinig. Ikaw ba yan? Yung tinulungan ko? Hindi niya alam kung bakit, pero para bang may pakiramdam siyang naririnig siya ng anino sa ilalim ng tubig. Sa bawat pagbali niya, nakikita niya ang bahagyang alon sa di kalayuan. Para bang may matang nakamasid at nagbabantay sa kanya. Imbes na matakot, unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Parang may kasama siya sa gitna ng malawak at malalim na ilog. Isang umaga, matapos ang magdamagang pangingisda, pinili ni Joey na humiga muna sa loob ng bangka habang naalutang sa gitna ng ilog. Pagmulat niya, may kakaiba sa paanan niya, 3 malalaking kabibe, pantay-pantay ang pagkakaayos at kumikislap sa sikat ng araw. Napabangon siya agad at marahang kinuha ang isa. Ano to? Bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang unang kabibe at halos malaglag siya sa bangka sa bulat. Nasa loob nito ay perlas, kasing puti ng niebe at kumikinang na parang maliit na buwan. Mabilis niyang binuksan ang ikalawa at ikatlo. Pareho rin, puno ng perlas. Pinisil niya ang isa, malamig at mabigat, tanda na tunay ito. Habang hawak-hawak ang mga kabibe, hindi niya maiwasang mapatingin sa di kalayuan. Ikaw ba ang nagbigay nito? Tanong niya, bahagyang nakangiti. Wala siyang nakitang sagot, pero mula sa ilalim ng tubig,
may bahagyang pag-ikot ng alon. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Boyet na may halong tuwa at pagtataka. "Kumusta kuya? Marami ka bang nahuli? Bakit parang iba ang ngiti mo?" "May ipapakita ako sa'yo," sagot ni Joey sabay abot ng kabibe. Nang buksan ni Boyet at makita ang laman, halos mabitawan niya ito. "Kuya, perlas to ah. Ang ganda. Paano ka nagkaroon nito?" "Basta," sagot ni Joey, pilit tinatago ang buong kwento. "Sabihin na lang natin may isang kaibigan sa ilog na tumutulong sa atin." Simula noon, halos araw-araw ay may kabibe na naalagay sa bangka ni Joey. Minsan ay maliit lang ito. Minsan ay kasing laki ng 2 palad. Ngunit palaging may laman itong makikinang na perlas. Bawat isa ay kasing puti ng niyebe at kumikislap sa sikat ng araw. Mga yaman na bihirang makita sa kanilang lugar at mataas ang halaga sa bayan. Habang pinagmamasdan ni Boyet ang mga perlas isang gabi, napangiti siya. "Kuya, dati sa panaginip ko lang tong nakikita, yung tipong may mahuhulog sa atin mula sa langit. Pero ngayon, parang totoo na." Tumango si Joey, pero seryoso ang mukha. "Oo, pero hindi ito basta regalo lang. Siguro, may dahilan kung bakit binibigay sa atin to. Kailangan natin itong pahalagahan, huwag sayangin." Sa tulong ng mga perlas at dagdag na huli, nakapag-ayos si Joey ng bangka. Pininturahan ito, pinatibay ang katawan, at pinalitan ang sirang sagwan. Nakabili rin siya ng bagong lambat, mas malawak at mas matibay. Sa wakas, inayos na rin nila ang butas na bubong ng kanilang bahay, kaya't hindi na sila nababasa kapag umuulan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng bahay, pinag-usapan nilang magkapatid ang mga plano nila. "Kuya," panimula ni Boyet, "kapag sobra na ang pera natin, pwede ba tayong kumain sa Mang Inasal?" Napatawa si Joey. "Bakit? Sawa ka na ba sa pritong isna?" "Hindi naman, pero gusto ko lang matikman yung iniihaw na manok nila na may unlimited rice. Saka gusto kong makita kung totoo ba yung sinasabi ng mga kaklase ko na masarap daw yung sabaw nila." "Kung yun lang, madali yan," sagot ni Joey, nakangiti. "Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa bayan at kakain tayo doon." Dumating ang araw na pinangako ni Joey. Maaga silang nagbihis. Boyet ay nakasuot ng malinis na t-shirt at pantalon na bigay ng kapitbahay, at si Joey ay nakapolo na ilang taon na niyang itinatabi para sa espesyal na okasyon. Sumakay sila ng jeep patungo sa bayan. Hawak-hawak ni Boyet ang perang kinita nila mula sa pagbebenta ng perlas at huli. Pagdating sa Mang Inasal, napanganga si Boyet sa laki ng karatula at sa amoy ng iniihaw na manok na sumalubong sa kanila. "Kuya, amoy pa lang, busog na ako," biro niya. Umorder sila ng tig-isang inihaw na manok, may sabaw, at syempre, unlimited rice. Sa unang subo pa lang, napapikit si Boyet. "Ang sarap pala nito, kuya. Iba sa lasa ng isda. Pero alam mo, kahit masarap to, mas masarap pa rin yung pagkain natin sa bahay kapag magkasama tayo." Napangiti si Joey, bahagyang tinapik ang balikat ng kapatid. "Tandaan mo yan, Boyet. Kahit anong pagkain, basta magkasama, masarap. Pero hindi rin masama kung minsan tikman natin ang ibang bagay para alam natin ang lasa at hindi tayo manatiling inosente sa mundo." Matapos kumain, umupo sila sa gilid ng plaza, pinagmamasdan ang mga taong nagdaraan. Hawak ni Boyet ang resibo, parang souvenir mula sa isang pangarap na natupad. "Dati sa panaginip ko lang to, kuya, pero ngayon, totoo na." Tumango si Joey, tumingin sa malayo at muling naalala ang aninong sumusunod sa kanyang bangka. "Salamat sa iyo, kaibigan," bulong niya sa isip. "Hindi lang perlas at huli ang binigay mo, kundi pag-asa." Pagkatapos ay biglang ngumiti si Boyet at pabulong na sabi, "Kuya, hindi ako magtutoothbrush mamayang gabi para malasahan ko pa rin ang Mang Inasal hanggang bukas." Napatawa si Joey at umiling. "Haha, baliw ka talaga." Simula nang mailigtas ni Joey ang buwaya mula sa pagkakaipit sa lubid, tila nagbago ang kilos nito.
Kung dati ay palaging nasa malayo at halos anino lang sa ilalim ng tubig ang nakikita niya, ngayon ay mas malapit na itong sumusunod sa kanyang bangka. Noong una, gaya ng nakagawian, inilalagay lang ng buwaya ang mga kabibe sa bangka kapag wala na si Joey. Ngunit isang umaga, habang kalmado ang ilog at bahagyang umaalon sa simoy ng hangin, may nangyaring hindi inaasahan. Lumapit ito sa gilid ng bangka ng dahan-dahan at maingat na binuka ang malaking bunganga. Doon nakita ni Joey ang tatlong kabibe, makinis at kumikislap sa sikat ng araw. Napakurap siya, nanatiling nakatingin sa loob ng bunganga. Para sa akin ba to? Mahina niyang tanong, para bang maririnig siya ng hayo. Sa halip na umatras, inabot niya gamit ang kamay ang mga kabibe. Ramdam ang magaspang at malamig na gilid ng bibig ng buwaya. Walang takot sa kanyang dibdib, tanging pagkamangha at pasasalamat. Salamat kaibigan, bulong niya, sabay ngiti. Ang buwaya naman ay bahagyang tumitig sa kanya bago muling sumisid sa ilalim ng tubig. Mula noon, tuwing nasa ilog siya, palagi na niyang kasama ang buwaya na laging nakalutang sa tabi ng bangka. Hindi na lanon pasasalamat ang sinasabi niya rito. Kinakausap niya ito na para bang matagal na silang magkaibigan. Minsan niyang bulong habang nakatanaw sa tubig. Pangarap ko dati, magkaroon ng mas malaking bangka, tapos dalihin si Boyet sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Nagsimula siyang ikwento dito ang mga alaala ng magulang, ang hirap na pinagdaanan, at ang mga simpleng pangarap na tanging kapatid lang niya ang nakakaalam. Tahimik lang ang buwaya, ngunit sa bawat pag-angat nito at pagtitig pabalik sa kanya, parang may kasamang pangakong hindi siya nag-iisa. Isang hapon, nagbabadya ang masamang panahon. Mabilis na nagdilim ang kalangitan, at ang mga alon sa ilog ay nagsimulang lumaki. Alam ni Joey na delikado, kaya mabilis niyang hinila ang lambat na may ilang huli at nagsimulang magsagwan pabalik. Ngunit bago pa siya makalayo, bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna ng dilim at hampas ng hangin, napansin niya ang buwaya na lumilitaw sa kanyang tabi. Hindi ito karaniwang paglangoy, parang sinasadyan sa bayan ang bawat galaw ng bangka. Para bang isang tanod na nagbabantay. Bantay ka ba ngayon? Sigaw ni Joey sa gitna ng kulog kahit alam niyang walang sagot. Pero sa kabila ng inay ng ulan at hangin, may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, isang malakas na hampas ng alon tang tumama sa bangka. Dahilan para tumilapon siya sa malamig at umuugong na tubig. Mabilis siyang inanod ng agos at sa bawat segundo, mas nahihirapan siyang umangat para huminga. Hanggang sa maramdaman niya ang matigas at magaspang na balat sa ilalim ng kanyang kamay. Agad siyang inalalayan pa ibabaw at nang imulat niya ang mga mata, nakasakay na siya sa likod ng buwaya. Mabilis nitong tinahak ang direksyong patungo sa pampang. Hinahampas ang malalakas na alon gamit ang buntot. Pagdating nila sa mababaw, bumagsak siya sa buhangin, hingal na hingal. Salamat, kung wala ka baka. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Bago tuluyang lumubog, dumampi muna ang ulo ng buwaya sa gilid ng pampang malapit kay Joey. Parang sinasabi nitong, ligtas ka na. Mula noon, naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Hindi man nakakapagsalita ang buwaya. Sapat na ang presensya nito para maramdaman ni Joey ang aliw sa bawat araw. Isang hapon, habang banayad ang agos ng Cagayan River at tila natutulong ang paligid, nakaupo si Joey sa bangka, nakatanaw sa malayo. Hawak niya ang sagwan, ngunit hindi gumagalaw, para bang nahulog ang isip sa nakaraan. Naaalala niya ang magulang nila ni Boyet, ang mga tawanan sa hapag, kahit simple lang ang pagkain, at ang halakhak ng kanilang ama tuwing nagkukwento tungkol sa pangingisda. Sa gitna ng alaala, hindi niya namalayang bumigat ang dibdib niya. Tahimik siyang nakaupo nang biglang may bahagyang tumulak sa bangka mula sa ilalim. Paglingon niya, naroon ang buwaya. Nakadikit ang ulo sa gilid, parang sinasabi, "Uy, andito lang ako." Hindi pa siya nakapagsalita nang bigla nitong hinampas ng buntot ang tubig. "Aray! Hoy!
Napasigaw siya ng umapaw ang mga patak at mabasa siya mula ulo hanggang paa. Napaatas siya sa gulat. Ngunit kasunod noon ay napatawa ng malakas. Ayos ka? Ginawa mo pa akong paliguan sa gitna ng ilog? Ngunit hindi pa tapos ang buwaya. Umikot ito sa bangka at muling hinampas ang tubig, mas malakas pa kaysa kanina. Hoy, tama na! Haha, basang-basa na ako! Tawa ni Joey habang tinatakpan ng mukha. Pero lalo pa itong nangulit. Tila tuwang-tuwa sa reaksyon niya. Grabe ka! Parang bata ka lang na ayaw tumigil. Natatawang sabi ni Joey habang pinupunas ang mukha. Alam mo ba, kanina lungkot na lungkot ako. Pero ikaw talaga, palagi mong napapawi yon. Tao ka lang, matagal na kitang niyakap. Dahan-dahang huminto ang buwaya at muling lumapit. Nakapatong ang baba sa gilid ng bangka. Tinitigan lang sila ni Joey at sa katahimikan ng ilog, malinaw sa kanya na hindi na lang ito basta hayop. Isa itong kaibigan na handang sumabay sa saya at lungkot. Sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog at sa agos na banayad. Isang bagay ang tiyak para kay Joey. Hanggat may Cagayan River, may buwayang magbabantay sa kanila. Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon, ngunit banayad ang ihip ng hangin sa tabi ng Cagayan River. Nakaupo sa mahabang bangko sa ilalim ng puno ng pangga sina Joey, Boyet at ang matandang mangingisda na si Mang Pasio, daping matalik na kaibigan ng kanilang ama. Dumalaw siya upang kamustahin ang magkapatid matapos matagal na hindi nagkita. Pagpasok pa lang ni Mang Tasyo sa bakuran, agad niyang napansin ang pagbabago. Aba, Joey, Boyet, ibang-iba na ang bahay ninyo ah. Sambit niya habang pinagmamasdan ang bagong pintura sa dingding at maayos na bubong. Hindi ko akalaing magagawa niyo to ng ganito kabilis. Napangiti si Joey, ngunit hindi sumagot agad. Ayaw niyang magyabang o magsinungaling. Pinag-igihan lang po namin, Mang Tasyo. Tsaka may mga dagay na swerte lang talaga siguro. Tahimik si Boyet, nakikinig lang habang pinaglalaruan ang tasa ng kape sa kamay. Ngunit napansin ni Joey na may kislap sa mata ng kapatid. Parang gusto niyang ibahagi ang sikreto nila pero pinipigilan. Matapos ang kaunting kamustahan, nagsimulang magkwento si Mang Tasyo. Alam niyo ba, mahina ang tinig niya na para bang may bantang nakikinig sa paligid. Mula pa noon, may alamat na tungkol sa espiritu ng Cagayan River. Sinasabi nilang may isang mahiwagang buwaya na hindi ordinaryo, sapagkat may kasama itong makapangyarihang espiritu. Siya raw ang tagapagtanggol ng mga mabubuting tao at lumilitaw lamang kapag may matinding panganib o kung may isang nilalang na lubos na nangangailangan ng pulong. Napalingon si Boyet, seryosong nakikinig. Espiritu po? Paano yun? Hindi ba delikado kung buwaya? Umiling si Mang Tasyo. Hindi iba yan. Sabi ng matatanda, mabait yun sa mga marunong tumanaw ng utang na loob. Pero sa mga sakim at mapanlamang, nagiging mabagsik siya. Napaisip si Joey. Halos mapahigpit ang hawak sa tasa. Parang tumama ang kwento sa kanilang karanasan. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya si Boyet na tila gusto nang magtanong pa, ngunit tumigil ito ng sulyapan niya. Para bang pareho silang nagkasundo. Hindi pa dapat palaman ng kahit sino ang tungkol sa buwaya na tumutulong sa kanila. Sa kabilang pampang ng ilog, may nakapiraring mangingisda, si Mang Ruben. Dati, kilala siya bilang pinakamasipag at may pinakamalaking huli sa baryo. Ngunit nitong mga buwan, napapansin niyang unti-unting lumalamang ang magkapatid na Joey at Boyet. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lambat, napansin niya ang bagong bangka ng magkapatid at mga gamit na halatang hindi mura. Napakunot ang noo niya. Pambihira, saan kaya kumukuha yang pambili ang dalawang yan? Luma pa ang gamit nila dati. Lumapit ang isa niyang kaibigan, si Mang Nestor. Narinig ko raw, parang hindi nauubusan ng huli ang si Joey. Kahit tagtuyot o malakas ang ulan, palaging may dalang sariwa. Tumaas ang kilay ni Mang Ruben. Kung totoo yan, ibig sabihin may sikreto sila at hindi sila nagsasabi. Abay kung ako ang makakadiskubre, baka mas lalo akong umasenso. Sa loob-loob niya,
Hindi na ito basta simpleng pagkamausisa. Nagsisimula ng kumilo ang inggit. Ang dating kumpiyansa sa sarili ay unti-unting napapalitan ng galit at pagdududa. Kinabukasan ng madaling araw, nagpasya si Mang Ruben na sundan si Joey. Hindi pa sumisikat ang araw. Tahimik siyang nablakad sa gilid ng kakahuyan, sinisigurong hindi siya makita. Malayo-layo, kita niya ang bangka ni Joey ladahan-dahang bumabaybay sa ilog, habang si Boyet ay naiwan sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, napansin niyang may malaki at maitim na anino na unti-unting lumalapit mula sa ilalim ng tubig papunta sa bangka. Nang lumitaw ito, nanlaki ang mata ni Mang Ruben, isang dambuhalang buwaya. Pero kakaiba ito, hindi ito nagmukhang mandaragit. Sa halip, lumapit ito ng may kabaitang hindi niya maipaliwanag. At ang mas ikinabiglaya, binuka ng buwaya ang bibig. At mula rito ay lumabas ang ilang malalaking kabibe. Mainat na kinuha ni Joey ang mga kabibe. Nakangiti at walang kahit bahagyang takot. Napanganga si Mang Ruben. Halos mabitiwan ang hawak na sanga kung saan siya nakakapit. Peste, kaya pala, ang espirituwa ng ilog. Sa akin lang mapupunta yan, wala nang makakatalo sa huli ko. Bulong niya sa sarili. Sa halip na humanga, naging malinaw sa kanya ang plano. Kukunin niya ang buwaya para sa sarili. Kung hindi niya ito mahuhuli ng buhay, papatayin niya at aariin ang lahat ng kayamanang dala nito. Nang makauwi si Joey ng gabing iyon, agad siyang sinalubong ni Boyet. Kuya, parang may kakaiba kanina. May nakita akong galaw sa may kakahuyan habang nasa ilog ka. Sabi ni Boyet, halatang nag-aalala. Napahinto si Joey, seryosong tumingin sa kapatid. May nakakita kaya sa akin? Umiling si Boyet, pero hindi sigurado. Hindi ko alam, pero sana wala. Hinaplos ni Joey ang balikat ng kapatid. Boyet, tandaan mo. Anuman ang mangyari, hindi natin dapat ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa buwaya. Hindi lahat marunong tumanaw ng utang na loob. May mga tao na kapag may nakita silang yaman, gagawin ang lahat para agawin ito. Tumango si Boyet, ngunit ramdam ni Joey ang kaba sa boses nito. Pero kuya, paano kung may masamang mangyari sa kanya o sa atin? Huminga ng malalim si Joey. Kaya nga mas lalo nating poprotektahan. Hindi lang siya basta tumutulong sa atin, kaibigan na natin siya. Samantala, sa bahay ni Mang Ruben, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang itsura ng buwaya at ang kabibeng puno ng perlas. Sa isip niya, iyon ang magiging susi sa muling pag-angat ng kanyang pangalan sa baryo. Nauunahan na ako ng dalawang yon, pero hindi magtatagal. Ako rin ang maghahari sa ilog na to, bulong niya habang nakatingin sa dilim ng ilog mula sa bintana. Sa kanyang puso, ang dating simpleng pangarap na umasenso ay napalitan ng kasakiman at inggit. Mga damdaming magdadala ng panganib, hindi lang sa kanya, kundi pati sa magkapatid at sa buwayang matagal ng tagapagtanggol ng ilog. Mainit pa ang simoy ng gabi. Sa pampang nang magsimula ang inuman, sa maliit na tindahan ng pamilya ni Dondon. Sa ilalim ng dilaw na bumbilyang kumikislap, nakahilera sa mesa ang 3 baso at 2 bote ng alak. Dondon, dagdagan mo pa, utos ni Mang Ruben habang inaabot ang baso. Namumula na ang kanyang mukha sa kalasingan at may halong yabang ang bawat galaw. Sige po, tugon ni Dondon, sabay buhos ng alak. Pinagmamasdan niya ang 3 matanda na tila ba may itinatagong lihim. Biglang nagsalita ang isa sa mga kainuman ni Mang Ruben. Totoo ba yan? Hindi basta-basta yung buwaya sa ilog na yon. Tumawa si Mang Ruben, malalim at mayabang. Ako pa? Nilagyan ko na ng malaking lambat sa gitna ng agos. May pain na may halong lason. Kapag lumapit yon, yari siya. Bahagyang napakunot ang noo ni Dondon. Buwaya? Mahina niyang ulit. Hindi lang basta buwaya, dagdag ni Mang Ruben. Bahagyang ibinaba ang boses. Nakita ko mismo, nag-aabot ng kabibe na may perlas kay Joey. Isipin mo yon, Dondon, kung gaano kayaman yon. Apag nakuha ko siya, akin na lahat ng kayamanang yon.
At kung wala man, ibebenta ko ang balat at mga ngipin niya. Siguradong mabibili ng mahal sa mga kolektor. Nagtawanan ang tatlo, parang walang halong takot sa sinasabi. Pero si Dondon, nakaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi na niya alam kung biro lang yon o totoo. Pero malinaw ang tono ni Mang Ruben. Seryoso at walang pag-aalinlangan. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagbuhos ng alak, habang sa isip niya ay nagsimulang mamuo ang kaba. Kung totoo ang sinabi ni Mang Ruben, nasa panganib ang buwayang matagal nang nagbabantay sa ilog. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Dondon. Nakaupo siya sa maliit na bangkito sa harap ng tindahan. Hawak ang tasa ng kape, ngunit hindi iniinom. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga salitang may lason at lahat ng yaman sa akin mapupunta. Hindi niya kilala ng lubos ang sinasabing buwaya, pero alam niya na sina Boyet at Joey ay matagal nang may tinatagong lihim. Madalas silang makita sa pampang na parang may inaantabayanan at minsan may mga kwentong kumakalat sa baryo na parang may bantay silang hayop sa ilog. Sa wakas, tumayo siya at naglakad patungo sa lumang barong-barong ng magkapatid. Pagdating niya, nadatnan niyang nag-aayos si Boyet ng lambat habang si Joey ay nag-aayos ng isang maliit na bangka. "Uy, Dondon," bati ni Boyet, ngunit napansin nito ang seryosong mukha ng kaibigan. "May problema ba?" Lumunok si Dondon bago sumagot. "May itatanong ako. Totoo bang may buwaya kayong kaibigan?" Nagkatinginan sina Boyet at Joey. Tila hindi alam kung paano sasagutin. Sa loob-loob ni Joey, alam niyang delikado kung sasabihin nila ang totoo. Pero kita niya sa mukha ni Dondon na may mabigat itong sasabihin. "Bakit mo tinatanong?" balik tanong ni Joey. Huminga ng malalim si Dondon. "Kagabi, nag-inuman dito sina Mang Ruben at yung dalawang kaibigan niya. Habang nagsasalin ako ng alak, sinabi niya, naglagay daw siya ng malaking lambat sa gitna ng agos. May pain, may lason, para raw mahuli yung buwaya. Sabi pa niya, kapag nahuli niya yon, sa kanya mapupunta lahat ng yaman." Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Joey at Boyet. Napatingin si Joey sa kapatid at agad nilang naintindihan ang isa't isa. "Sigurado ka sa narinig mo?" tanong ni Joey, halos pabulong. "Sigurado," sagot ni Dondon, bakas ang pag-aalala sa boses. "Hindi ko alam kung anong klaseng buwaya yan, pero mukhang seryoso siya. Hindi ko lang kayang manahimik." Agad na kumilos si Joey. "Boyet, bilisan natin. Kailangan nating maunahan si Mang Ruben bago mahuli ang kaibigan natin." "Pero kuya, malakas ang agos na yon," babala ni Boyet habang tinitingnan ng ilog na puno ng alon. "Wala tayong oras para maghintay. Kapag nahuli siya, baka wala na tayong magawa," sagot ni Joey na may determinasyon sa pinig. Sumama si Dondon, dala ang matinding kaba, ngunit desidido ring makatulong. "Sasama ako. Hindi ako mapapatahimik kung hindi ko makikitang ligtas siya." Habang inihahanda ang maliit na bangka, ramdam ni Joey ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito basta pangingisda o paglalayag. Ito ay laban sa oras at laban sa panganib. Sa anyang isipan, paulit-ulit ang imahe ng buwaya. Matahimik, mapagkalinga sa kanila noon at hindi kailanmang nang abuso sa tao. Nang sumapit sila sa gitna ng ilog, mas malakas ang hampas ng agos. Ang langit ay nagbabadya ng ulan at ang hangin ay tila nagmamadali. "Dondon, hawakan mo ng mahigpit yang gilid," sigaw ni Joey habang sagwan ng sagwan. Sa bawat hampas ng sagwan sa tubig, sumasabay ang tibok ng puso ni Joey. Iniisip niya, paano kung huli na kami? Paano kung nasakpan na siya? Si Boyet naman ay tahimik lang pero mahigpit ang kapit sa lambat na dala nila. Isang lambat na hindi para manghuli, kundi para iligtas kung sakaling makita nila ang buwaya na nakulong sa patibong ni Mang Ruben. Paglapit nila sa lugar na sinabi ni Dondon, natanaw nila mula sa malayo ang isang bagay na pila kumikilos sa gitna ng agos. Hindi nila sigurado kung iyon na ang patibong
o ang mismong buwaya. Ngunit isa lang ang malinaw. Wala nang atrasan. "Kuya, bilisan mo pa!" Halos pakiusap ni Buyet. At sa puntong iyon, ramdam ni Joey na ang lahat ng takot, pagod at panganib ay wala ng saysay. May isang buhay silang kailangang iligtas at iyon ang mas mahalaga sa lahat. Pagdating nila Joey at Buyet sa gitna ng Cagayan River, ramdam agad nila ang kakaibang bigat ng agos. Parang may pader ng tubig na humaharang sa kanila. Ang hangin ay mabigat at malamig at may bahagyang alingasnas na parang mga bulong bula sa ilalim ng ilog. Mula sa kabilang bahagi, sumulpot ang 3 bangka. Sa unahan si Mang Ruben, nakatayo sa dulo ng bangka at hawak ang isang matalim na itak na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa likod niya, nakaupo ang 2 niyang kabarkada, parehong may hawak ding armas. Isa'y bulo, isa na may sibat. "Hoy Joey!" sigaw ni Mang Ruben, sabay taas ng itak na kumikislap sa araw. "Amin na ang buwaya mo, pati lahat ng kayamanang itinatago nito. Wala ka nang magagawa." Humigpit ang hawak ni Joey sa sagwan. "Mang Ruben, wala kayong karapatan na saktan ang buwaya. Umalis na lang kayo." Natawa si Mang Ruben, malamig at puno ng pang-uuyam. "Aba, nagtatanggol ka pa sa hayop na yan? Joey, hindi mo ba alam, ang mga perlas na dala niyan, kayang magpabaha ng milyones sa bulsa ng kahit sinong may hawak. At sa amin yon mapupunta ngayon." Sumingit ang isa sa mga kasama niya. "Pagkatapos, Joey, baka bigyang ka pa namin ng parte mo kung maganda ang takbo ng huli namin." Ramdam ni Joey ang nanlalamig na takot sa kanyang batok, pero pinilit niyang tumindig ang dibdib. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang buwaya na yan ang tumulong sa amin ni Buyet. Hindi ko hahayaan na saktan ninyo siya." Napailing si Buyet sa likod. "Kuya, 3 sila, may armas, mahina nitong bulong." "Alam ko, Buyet," sagot ni Joey, mahina pero mariin. "Pero hindi tayo pwedeng umatras, hindi ngayon. Bago pa makalapit ang mga bangka, may mabigat na alon na biglang gumalaw mula sa ilalim. Ang tubig sa paligid nila ay tila biglang kumulo. Mula sa lalim, sumulpot ang dambuhalang buwaya. Ang katawan nito ay kumikislap sa gintong liwanag na parang yari sa araw. "Putang ina!" sigaw ni Mang Ruben, muntik nang mabitiwan ang itak sa gulat. Sa isang idlap, hinampas ng buwaya ang buntot ni Po sa tubig. Umangat ang tubig na parang pader at bumagsak na may kasamang mainit na singaw. Ang mga patak na tumama sa balat ng mga manghuhuli ay nag-iwan ng hapdi na parang napaso ng kumukulong tubig. "Aray ko, ang init!" sigaw ng isa sa mga kabarkada ni Mang Ruben, halos matapon sa bangka sa biglang sakit. Kasabay nito, mas lumakas ang kumikislap na gintong liwanag mula sa mga kaliskis ng buwaya, kaya't halos pumikit ang lahat. Kahit si Joey at Buyet ay napapikit sandali. "Kuya, nasisilaw ako. Ang sakit sa mata," daing ni Buyet. Pilit na ikinukubli ang mukha sa braso habang napapapikit. "Tiisin mo, Buyet. Hindi tayo ang target niya," sagot ni Joey. Mula sa kabilang bangka, sumigaw si Mang Ruben, mabagsik at walang bakas ng awa. "Huwag kayong umatras. Hatawin niyo na ng itak yan." "Wag!" sigaw ni Joey. Halos pumutol ang boses sa pagiyak. "Huwag niyo siyang sasaktan." Nanginginig ang kamay niya sa pagkatahawak sa gilid ng bangka at ramdam ng lahat ang desperasyon sa tinig niya. Pagkatapos ng unang hampas ng buntot, may nangyaring mas nakapangingilabot. Ang agos ng Cagayan River ay biglang nagdiba ng direksyon. Para itong isang higanteng kamay na humahawak at humihila sa mga bangka ni Ma'am Ruben palayo. "Hoy, bakit parang hinihila tayo pabalik?" Tarantang sigaw ng isa sa mga kasama ni Mang Ruben, habang pilit na sumasagwan paharap. "Hindi normal to, parang may humihila sa ilalim." Dagdag pa ng isa, halos maputol ang sagwan sa lakas ng paghatak. Si Joey ay napatingin sa paligid at napansin ang mga maliliit na pabilog na alon sa paligid nila. Parang umiikot sa isang tiyak na ayos. "Buyet,
Hindi lang ang buwaya ang gumagalaw. Parang may espiritu ng ilog. Nakaramdam si Buyet ng kilabot. Kuya, baka totoo yung sabi ni Lolo na may bantay ang ilog na to. Mula sa ilalim ng kanyang bangka, narinig ni Joey ang mababang ungol ng buwaya. Hindi ito galit, kundi parang nagbababala. Sa bawat ungol, lalong umiikot ang alon at lalong nahihirapan ang mga bangka ni Mang Ruben na lumapit. Putya, hindi ko na to kaya. Baka lumubog tayo, sigaw ng isa, sabay bitaw sa sagwan. Bumalik na tayo, Ruben. Wala tayong laban dito. Pakiusap ng isa pa, nanginginig na ang kamay. Pero mariin pa rin ang mukha ni Mang Ruben. Bagaman halata ang takot. Hindi, konti na lang, isang sugat lang sa hayop na yan. Hindi na niya natapos ang salita nang muling humampas ang buntot ng buwaya. Mas malakas kaysa kanina. Kasabay nito, may malamig na hangin na tila dumaan mula sa ilog. At sa di kalayuan, may hugis aninong parang matandang mangingisda na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Nakatingin sa kanila. Namilog ang mga mata ni Buyet. Kuya, may tao sa gitna ng ilog. Si Joey, kahit nanginginig, ay ngumiti ng bahagya. Hindi yan tao, Buyet. Bantay yan ng Cagayan River. At sa huling hampas ng alon, nagsitakas na ang mga manghuhuli. Mabilis na sumagwan pabalik sa pampang. Halos magkabuhol-buhol ang kanilang mga bangka sa pagmamadali. Tahimik ang sumunod na sandali. Tanging paghingal ni na Joey, Buyet at Dondon ang maririnig. Unti-unting lumubog ang buwaya. Iniwan ang pabilog na alon bilang tanda ng kanyang presensya. Kuya, bulong ni Buyet, sabay tingin sa tubig. Kung wala siya, baka wala na tayo ngayon. Tumango si Joey. Inisil ang balikat ng kapatid. Hindi tayo papabayaan ng kaibigan natin. Hanggat may ilog at may kabutihan sa puso, may magtatanggol sa atin. Sumabat si Dondon, ramdam pa rin ang mabilis na tibok ng puso. Tama si Kuya, hindi lang tayo basta iniligtas. Pinaparamdam niya rin na may nagbabantay sa atin dito. Para bang pamilya na rin natin siya. Nagkatinginan silang tatlo at sa katahimikan ng gabi, sabay-sabay silang nakaramdam ng panatag na kahit anong unos. Hindi sila nag-iisa. Matapos ang ilang araw ng halos walang tulog, patuloy na naglalaro sa isip ni Joey ang tanong kung dapat ba niyang itago ang lahat o may dapat siyang pagsabihan. Sa bawat haplos ng hangin mula sa Cagayan River sa kanyang mukha tuwing madaling araw, bumabalik ang mga alaala. Ang unang araw na nakita niya ang buwaya na nakapulupot sa lambat. Ang mga sandaling tinulungan siya nitong makahuli ng maraming isda at ang pag-abot nito ng mga kabibeng may laman na perlas. Noong araw na iyon, habang papalubog ang araw at kumukulay kahel ang kalangitan, napagpasyahan niyang magtungo sa bahay ni Mang Tasyo. Si Mang Tasyo ay hindi lamang veteranong mangingisda sa baryo, kundi matagal ding kaibigan ng kanyang yumaong ama. Mula pagkabata, palagi na niyang naririnig sa tatay niya na si Tasyo hindi lang basta mangingisda, alam niya ang malihim ng ilog. Tahimik ang kanyang paglalakad sa makitid na daang lupa patungo sa dulo ng baryo. Sa kaliwa niya, maririnig ang banayad na hampas ng alon sa mabatong pampang. Sa kanan naman, ang mga damong-damo na humahaplos sa kanyang binti. Sa bawat hakbang, tila mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng lihim na daladala niya. Pagdating niya sa bahay ni Mang Tasyo, nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa lumang bangkong kawayan sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang isang tabo ng mainit na kape. May usok pa itong marahang pumapailan lang, humahalo sa malamig na simoy ng hangin mula sa ilog. Joey, bati ni Mang Tasyo, sabay tango. Napadalaw ka, anong atin? Umupo si Joey sa bangkong kahoy sa tapat nito, huminga ng malalim at dahan-dahan ang ibinuhos ang lahat. Mula sa unang beses na nakita niya ang buwaya, na hirap sa pagkakapulupot sa lambat. Hanggang sa mga pagkakataong tinulungan siya nitong makahuli ng isda at bigyan ng kabibe na may perlas. Habang nagsasalita, ramdam niya ang pagigting ng dibdib. Parang bawat salita ay nagtatanggal ng tinik na matagal nang nakabaon. Tahimik lamang si Mang Tasyo. Minsan ay tumatango, minsan ay napapahawak sa kanyang baba.
Wari iniisa-isa sa isipan ang bawat detalye ng kwento. Hindi lang yon, Mang Tasyo. Dagdag ni Joey, bahagyang nanginginig ang boses. Sinubukan na ring hulihin ni Mang Ruben ang buwaya. Nabalitaan niya siguro ang mga kwento tungkol dito. Pero hindi siya nagtagumpay. Nag-angat ng kilay si Mang Tasyo. Anong nangyari? Malakas ang kapangyarihan ng buwaya. Tugon ni Joey. Mas bumaba ang boses. Nung halos madakma na nila, duwitaw ang espiritu ng ilog. Parang alon na may hugis ng tao. Kumikinang. Tinulungan niya ang buwaya. Nagkagulo yung mga tao, kaya napilitang umurong si Mang Ruben. Napapikit si Mang Tasyo, parang may naalala. Matagal ko nang naririnig ang mga alamat tungkol sa espiritu ng ilog na yan. Hindi ito nagpapakita kung kani-kanino lang. Swerte ka, Joey, pero malaking responsibilidad yan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging hampas ng alon at huni ng ibon sa malayo ang naririnig. Maya-maya, nagsalita si Mang Tasyo, mababa at mabigat ang tono. Joey, wika niya, hindi lahat ng bagay kailangang ipagsigawan. May mga biyayang dapat itago para hindi maagaw ng mga sakim. Kapag kumalat ang balita, darating ang mga taong walang ibang hangad kundi gamitin ang yaman ng ilog para sa sarili. Ramdam ni Joey ang bigat ng tinig ng matanda, parang bumabaon sa kanyang isipan ang bawat salita. Opo, Mang Tasyo, nangako ako na iingatan ko ang sikreto, pero tumigil siya, tinitigan ang lupa. Hindi ko maiwasang kabahan. Paano kung isang araw may makaalam ulit? Paano kung mas malakas sila kaysa kina Mang Ruben? Humigop ng kape si Mang Tasyo bago sumagot. Kung darating yung araw na yon, magtiwala ka. Hindi basta-basta natatalo ang mga nilalang na pinoprotektahan ng espiritu ng kalikasan. Pero higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mong paninindigan. Ikaw ang nakakita. Ikaw ang tinulungan. Ibig sabihin, ikaw ang pinagkatiwalaan. Medyo gumaan ang loob ni Joey, pero nanatili ang pangamba. Alam niyang ang mga ganitong lihim ay parang apoy. Kapag hindi iningatan, maaaring sumiklab at sumunog sa lahat. Ilang linggo ang lumipas, kumalat ang balita sa buong baryo. Si Mang Ruben ay biglang nagkasakit. Isang umaga, hindi na ito makatayo mula sa higaan, ayon sa kanyang asawa. Para bang bigla na lamang nawalan ng lakas ang katawan nito, parang hinihigop ang buhay sa kanya. Sa umpukan ng mga kapitbahay sa tabing ilog, sari-saring opinyon ang lumabas. Sabi ko na nga ba, parusa yan ng kalikasan, ani Aling Sion, sabay iling. Ay nao, baka simpleng karamdaman lang yan, huwag nating gawin engkanto-engkanto agad. Tugon naman ni Mang Herning. Pero bakit ganun, biglaan, at yung mga isda sa pampang, biglang dumami, parang tuwang-tuwa ang ilog. Dagdag ng isa pa, tahimik lang si Joey habang nakikinig. Hindi niya sinasabi ang nalalaman, pero sa loob niya, ramdam niyang may kinalaman ang lahat sa ginawa ni Mang Ruben. Kinagabihan, habang nakahiga sa banig, tinititigan niya ang kisame ng kanilang tahanan. Bumalik sa kanyang isipan ang mukha ng buwaya, ang mga mata nitong parang may malalim na pag-unawa, at ang araw na lumitaw ang espiritu ng ilog. May kirot sa dibdib niya, hindi dahil sa awa kay Mang Ruben, kundi dahil sa katotohanang may mga taong handang sumira ng buhay ng ibang nilalang para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ko hahayaang mangyari yon ulit, bulong niya sa dilim. At sa gabing iyon, was tumibay ang kanyang pangako na hanggang sa kaya niya, poprotektahan niya ang lihim ng ilog at ng mahiwagang buwaya, kahit kapalit pa nito ang sariling kaligtasan. Lumipas ang ilang taon at araw-araw ay dumadating ang buwaya sa gilid ng bangka ni na Joey at Boyet. May daladalang kabibe na may perlas sa loob. Hindi na lamang si Joey ang bumababa sa pampang tuwing madaling araw. Kasama na rin si Boyet sa pagsalubong sa kaibigan nilang buwaya. Sa bawat pagbukas nila ng kabibe, kumikislap ang puti at ginto ng mga perlas sa liwanag ng umaga. Tila mga bituin na nahulog mula sa langit. Kuya, parang mas kumikinang ngayon, sabi ni Boyet habang iniikot sa kanyang palad ang isang perlas.
Siguro dahil mas marunong na tayong magpasalamat. Tugon ni Joey, kasabay ng isang ngiping puno ng pasasalamat at tuwa. Sa tulong ng mga biyayang ito, nakapag-ipon sila ng malaking halaga. Naitayo nila ang isang sementadong bahay na matibay laban sa bagyo. Nakabili ng sasakyan para makapunta sa bayan at makapagdala ng huli, at kumpletong gamit para sa kanilang pangingisda. Ngunit hindi sila naging makasarili. Ang biyayang natanggap nila, ipinamahagi rin nila sa iba. Isang umaga, nadatnan nila si Mang Pedro na nag-aayos ng lumang bangka na halos hindi na kayang gamitin. Mang Pedro, sa inyo na po to, sabi ni Joey habang tinuturo ang isang bagong bangka na nakatali sa pangpang. Napanganga si Mang Pedro. Mabuti pa kayo, Joey. Hindi nakakalimot sa kapwa. Sabi niya na may bahagyang pangingilid ng luha. Hindi kami yayaman kung hindi dahil sa tulong. Tugon ni Joey, kaya dapat tulong din ang ibabalik namin. Ganoon din kay Aling Lita, isang biyudang mangingisda na wala ng maayos na lambat. Nang abutan nila ito ng bago, halos maiyak siya sa tuwa. Maraming salamat, Joey, Boyet. Malaking tulong to sa akin, sabi ni Aling Lita. Ibinabahagi lang namin ang biyaya, Aling Lita, tugon ni Boyet, kasi dati rin po kaming walang-wala. Mabilis kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kabutihang loob ng magkamatid. Araw-araw, may mga kapitbahay na dumadaan sa kanila, hindi lang para bumili ng isda, kundi para magpasalamat. Sa bawat ngiti at pagkaway ng mga tao na tulungan nila, ramdam ni Joey at Boyet na ang biyayang ibinahagi ay bumabalik din sa kanila. Hindi man sa anyo ng pera, pero sa anyo ng respeto at pagmamahal. Isang umaga, habang nangingisda, napansin ni na Joey at Boyet na bagaman palading malapit ang buwaya sa kanila, may kakaiba sa kilos nito noong araw na iyon. Mas mabagal ang paglangoy, mas malalim ang tingin at tila may bigat ang bawat galaw nito. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang kaibigan. Sa dahan-dahan nitong paglapit, binuka nito ang bibig at sa halip na karaniwang kabibe, 3 malalaking perlas ang maingat na inilabas. Mas malalaki at mas maliwanag kaysa sa lahat ng ibinigay nito noon. Kuya, ang laki, bulong ni Boyet. Halos hindi makahinga sa gulat. Parang buwan na nahulog sa tubig. Tugon ni Joey, hindi maalis ang tingin sa makinang nakislap ng mga perlas sa ilalim ng araw. Maingat na isinampa ng buwaya ang mga ito sa gilid ng bangka. Saka tumitig sa kanila ng matagal, parang gustong ipaalam na may mahalagang mensahe. Walang salita. Ngunit dama ni Joey ang kakaibang lungkot at init na magkasamang dumalay sa hangin. Kaibigan, mahinan sabi ni Joey, kung ito na ang huli mong regalo, salamat sa lahat ng araw, sa lahat ng tulong, at sa lahat ng tiwala. Bahagyang pumikit ang buwaya, para bang tumango, sa kamarahang lumangoy palayo. Naiwan ang mga bilog na alon, dahan-dahang kumakalat sa ibabaw ng ilog, parang kumpas ng kamay na nagpaalam. Isang tahimik na pamamaalam na walang kasiguraduhan kung kailan muling magkikita. Paglipas ng 1 taon, mas umunlad pa ang kabuhayan nila. Ang sementadong bahay ay mas napaganda pa, mas marami na silang huli at ang sasakyang binili nila ay nakakatulong sa mabilis na paghatid ng isda sa bayan. Ngunit higit sa lahat, mas naging matatag ang kanilang ugnayan sa mga mangingisda sa baryo. Minsan, habang nag-aabot si Joey ng bagong lambat kay Mang Ernesto, narinig niya itong magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na akong panghuli ngayon, sabi ni Mang Ernesto. Ngumiti si Joey at tumigon, ibinabahagi lang namin ang biyaya, Mang Ernesto. Dati rin po kaming walang-wala, kaya alam namin ang pakiramdam. Isang hapon, habang inaayos ni Joey ang lambat at si Boyet ay nakatanaw sa ilog, napansin nila ang pabilog na alon sa gitna ng tubig. Isang aninong unti-unting lumubog sa lalim ang sumunod. Kuya, siya yun, di ba? Tanong ni Boyet, hindi inaalis ang tingin sa tubig. Oo, tugon ni Joey na nakangiti. Nasa ilalim lang siya. At hanggat may ilog, nariyan siya para magbantay. Sa kanilang puso, malinaw ang katotohanan.
Kahit nagpaalam na ang buwayang tagapagtanggol, hindi sila kailanman iniwan. Ang mga alon ng Cagayan River ay patuloy na dumadaloy, dala ang alaala ng isang pagkakaibigang hindi matitinag ng panahon.